Good morning, tara basa na tayo nating libro guys, Magandang Balita, Biblia, 11 January 2025. Nandito na tayo sa aklat ng Ikalawang Korinto, chapter 5. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 1. Alam natin kapag nasira na ang tuldang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Verse 2. Tumaraing tayo habang tayo'y nasa katawang ito at labis na nananabik sa ating tahanang makalangit. Verse 3. Upang kung mabihisan na tayo nito, ay hindi tayo matagpo ang huwad. Verse 4. Habang nakatira pa tayo sa tuldang ito, tayo ay naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil nais na nating iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na nating mabihisan ang katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Verse 5. Ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Verse 6. Kaya't laging malakas ang ating loob kahit na alam nating habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Verse 7. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 8. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Verse 9. Kaya naman ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na niya. Verse 10. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Pakikipagkaibigan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 11. Kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap namin hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang kilala rin ninyo ako. Verse 12. Hindi dahil sa nais naming ipagmalaki muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami maipagmalaki ninyo nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. Verse 13. Kung kami parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. Verse 14. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. Verse 15. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Verse 16. Kaya ngayon ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong una ay ganoon ang ating pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Verse 17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Verse 18. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayo mga kaibigan at hindi nakaaway, at pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Verse 19. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan at kami naman
ay inatasan niyang ipamalita ito. Verse 20, kaya nga kaming mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. 2 Korinto chapter 5 verse 21, hindi nagkasala sa Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. 2 Korinto chapter 6 verse 1. Nasa chapter 6 na tayo, guys. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinakluluhan kita. Ngayon na ang panahong nararapat, ito na ang araw ng pagliligtas. Verse 3, iniwasan naming makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aming paglilingkod. Verse 4, sa halip sinisikap namin sa lahat ng paraan na ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng matyagang pagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Verse 5, kami hinagupit, ibinalanggo at pinugbog. Naranasan namin ang magtrabaho ng labis, ang di matulog, magdamag at di kumain ng ilang araw. Verse 6, namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis at kabutihan upang ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa patnubay ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng aming tapat na pag-ibig. Verse 7, tapat na pananalita at ng kapangyarihan ng Diyos, ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at panangga. Verse 8, naranasan naming maparangalan at siraan ng puri, ang laitin at papurihan. Kami itinuring na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. Verse 9, itinuturing na di kilala, napipikit na yung mata ko. Itinuturing na di kilala, gayong kami kilalang kilala. Itinuturing na namamatay na, ngunit buhay naman. Pinaparusahan kami, subalit hindi kami namamatay. Verse 10, inari kaming nalulungkot, ngunit laging nagagalak. Mukhang naghihirap, ngunit pinapayaman namin ang marami. Parang walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. 2 Korinto chapter 6 verse 11, mga kapatid na taga-Korinto, tapatan ang pagsasalita namin sa inyo. Ibinukas namin ang puso namin sa inyo. Verse 12, hindi namin isinara ang aming puso sa inyo, kayo ang nagsara ng inyong puso sa amin. Verse 13, ako'y nagsasalitang tulad ng isang ama, kaya buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso, tulad ng ginagawa namin sa inyo. Ang pakikisama sa mga di sumasampalataya. 2 Korinto chapter 6 verse 14, huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Verse 15, maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Verse 16, o di kaya'y nagtemplo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templong Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, manahan ako at mamumuhay sa piling nila, ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Verse 17, kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. 2 Korinto chapter 6 verse 18,
Ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging mga anak ko, sabi ng Panginoon makapangyarihan sa lahat. Ikalawang Korinto chapter 7 verse 1, Mga minamahal, sapagkat ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Ang kagalakan ni Pablo. Ikalawang Korinto chapter 7 verse 2, Bigyan ninyo kami ng puwang sa inyong puso, kailanmay hindi namin pininsala, siniraan o pinagsamantalahan ang sinuman sa inyo. Verse 3, Sinasabi ko, ito hindi upang hatulan kayo, sapagkat gaya ng sinabi ko, mahal na mahal namin kayo at magkasama tayo sa buhay at kamatayan. Verse 4, Lubos ang aking pagtitiwala sa inyo, lagi ko kayong ipinagmamalaki sa kabila ng lahat naming tinitiis. Ang nadarama ko'y kaaliwanag o umapaw sa puso ko ang kagalakan. Verse 5, Nang kami nasa Macedonia, hindi rin kami nakapagpahinga. Sa lahat ng pagkakataon ay naranasan namin ang matinding hirap, panunuligsa mula sa mga di-kaanib sa iglesia, at takot naman na nasa aming puso. Verse 6, Subalit ang mga naghihinagpis ay hindi pinababayaan ng Diyos, inaliw niya kami sa pagdating ni Tito. Verse 7, Hindi lamang ang pagdating niya ang nakaaliw sa amin, maging ang kabutihang ginawa ninyo sa kanya at ay nakaaliw din sa amin. Ibinalita niya ang inyong pananabik na ako'y makita ang inyong kalungkutan at pagmamalasakit sa akin, kaya't lalo akong nagalak. Verse 8, Hindi ko pinagsisisihan ang pagkasulat ko sa inyo kahit na nalungkot kayo, dahil dito nalungkot nga ako nang malaman kong nasaktan kayo ng kaunti dahil sa aking sulat. Verse 9, Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkotang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ng inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napasama dahil sa amin. Verse 10, Sapagkat ang kalungkotang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan, ngunit ang kalungkotang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Verse 11, Tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkotang buhat sa Diyos, naging masikap kayo at masigasig na ipakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. Namuhi kayo sa inyong sarili, nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot, nanabik kayo sa aking pagdating, nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ang paraan na kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na iyon. Ikalawang Korinto chapter 7 verse 12, Alam ng Diyos na ang pagsulat ko sa inyo ay hindi dahil sa taong nagkasala o sa taong ginawa ng kasalanan, kundi upang makita ninyo kung gaano ang inyong pagmamalasakit sa amin. Verse 13, Kaya't ang ginawa ninyo ay nagdulot sa amin ng malaking kaaliwan at nalubos ang aming kagalakan dahil sa kasiyahang nadama ni Tito sa inyong piling. Verse 14, Ipinagmalaki ko kayo sa kanya at hindi naman ako napahiya. Verse 2, At hindi naman ako napahiya sapagkat kung paanong lahat ng sinasabi ko sa inyo ay totoo, napatunayang totoo rin ang lahat ng sinasabi ko kay Tito tungkol sa inyo. Verse 15, At habang iniisip niya ang inyong pagkamasunurin, lalo naman kayong napapamahal sa kanya, hindi rin niya malimot-limutan ang magandang pagtanggap at paggalang ninyo sa kanya. Ikalawang Korinto chapter 7 verse 16, Labis akong nagagalak dahil kayo'y lubos kong mapagkakatiwalaan. Bukas na itong chapter 8, guys. Bye everyone. God bless.